Distraction. Yeah. Maraming magaling ang administration na to sa distraction. Yeah. They're flooding. This is a strategy. This was employed in the first Trump administration. This strategist Steve Bannon, he described it as flooding the zone, Yeah. or what he said was noise. You should be able to we should be able to discern whether this issue, katulad ng isang nag-comment dyan na kahit yung 500 peso Noche Buena, that is also a distraction. Yeah. That's really kasi that's noise. Kasi ganito yun eh. Mainstream media is 24/7. You know, they have a news cycle. If you keep up with so much controversies, they won't have enough time, or they can't devote enough time to give like a detailed explanation or summary of this issue na dapat may na issue na we should be concerned with. Imbis na yun, there's like other sub issues or whatever na. So it's really noise, and I think it's our job as DDS vloggers, as commentators, to be the noise control. Discern ano ba talaga yung mahalagang story here, and to see is this just noise, is this just diversion? Yeah, I think that's really important para you'll be able to discern kung ano yung tama o hindi, di ba? Like for example, yung tulad nun, yung I care, we care, no? And the things that I was saying earlier is that hindi imposibleng mangyari yun eh. Kasi nga, this government is spending billions of money just to pay trolls. Di ba? And these people will not stop until they get what they want, di ba? Na ito nga, sabi nga, I remember my uncle used to tell me, sabi kasi atinista yung uncle ko eh. Nung panahon daw ni Gloria, isa daw sila sa mga nag-EDSA, and they don't like Gloria at all, lalo na si Marcos. Ngayon, they voted for BBM nga kasi nga it's because of Duterte, and I feel like, and let's all be honest, the most sensical candidate during the 2022 election was BBM. Totoo naman yun, di ba? Very promising di ba? Promising ang lola mo, di ba? The redemption arc was established. Powerful at that time na parang mukhang makakamit natin ang di ba? Parang gustong magbawi, gustong mawala sa kadiliman ng mga Marcos, magbabawi sila, i-reverse nila ang impression ng buong mundo, yung mga ganong Pero more than anything else, I believe his talaga intention for continuation eh. I thought talaga he will continue everything. Anyway, going back to what I was saying, kasi di ba during the senior years daw, yan, talagang Marcos Senior was stealing in broad daylight. And right now, that's what they're doing. Ang pinakamahirap ngayon, hindi na lang si BBM ang stealing in broad daylight. Everybody in the government is doing it. Okay. Yeah, I agree with you. Itong PR. Wow. I'm a bit nervous kasi si Miss Joey gave me the floor ngayon. So hello mga viewers ni Miss Joey. Magandang Merry Christmas at Happy New Year sa inyo. Anyway, yeah, I'd just like to dovetail yung sinabi ni Miss Joey. No? Yeah, a lot of this good governance, they're trying to brand or market itong si Mayor Vico Soto as the peak of good governance. Now, meron siyang ginawa mga very good things that everyone should emulate. Pero, like what Ate Sass and Miss Joey have been telling us for a long time, itong good governance, hindi yan sinasabi. Results yun. And we're, in our opinion, syempre, as DDS, who is our model for good governance? Hindi ba si PRRD at si VP Sara? PRRD turned a shithole. Before, communist-infested, daming crime. He turned Davao City into a communist, crime-ridden city, to one of the safest, most cleanest, safest, cleanest cities in Southeast Asia, investor-friendly, firecracker ban, no smoking, diba? At walang spaghetti wires dun sa Davao City. And si Mayor Inday, VP Sara, a very good, peak model for good governance for us DDS. Kasi, iniwan niya ng Davao nang walang utang, debt-free. Now, if kaya ni Mayor Vico na, I don't know, I'm not sure. If he does the same thing, then we'll praise him for that. Pero like si VP Sara left Davao debt-free, insurgency-free, walang NPA, and I think the 8th richest city in the entire Philippines, and consistent even until Mayor Baste Duterte, safest, cleanest, investor-friendly, one of the top highest urban cities, top 5 economies for highest urbans, for a highly urbanized city category. So we support the Dutertes, because of they don't have a brand of good governance. It's not being marketed to us, not foisted upon us. Nakikita na people testify, yung mga tao galing sa Davao, they testify on how on the good governance that is being practiced. No spaghetti wires, walang basura, trash everywhere, walang traffic, etc. So good governance, to really, I always think about yung sinabi ni Miss Joey and Ate Sass, it's really not
marketed or foisted upon AstroTurf. It's not manufactured. It's it is people will testify for you. You don't say na, oh, I'm good governance. No, you let your constituents decide and they will testify. Anyway, yun na. Sabi dito ni Edsel, Miss Joey, taga-Pasig po ako. Sobrang luwag po nila. Walang masyadong bawal, mga maiingay na motor, walang sumasaway, hindi maayos ang palengke, etc. Ay, ano yan yung palengke issue is huge because, Pasig is very sikat because of their palengke. Naalala ko, sikat ang Pasig palengke. Kasi nga, maraming mga garments factory sa Pasig. Tapos, yung mga wholesale kinembot, meron sa palengke. So, bagsakan yung palengke. So, yung kumbaga, dinadayo talaga yung palengke dyan. So, parang tingin ko, since nagbibigay yan ng mataas na revenue for the city, dapat maayos. Yun. Ayan. Anyway, hello, Teacher Ezekiel. Hi, everybody. Happy New Year, Ate Joey. Hi, Daniel. Hi. I have to say, as day goes by, girl, ganda naman. I love it. The light is giving and the face is giving. Kaya lalo nang gigigil sa'yo sila, sila Maharlika, papel mo kasi. Nakakatawa, nag-aaway sila ngayon ni Pebbles Talakera. Oo nga daw. Nag-aaway sila ng bonggang-bongga. Pero alam mo, kaya naiinis yung mga yan kasi syempre puro pangit na yung mga nakikita nila sa grupo nila, kaya nagtitiis-tiisan na lang sila, no? So, you have to give it to them. But anyway, I'd like to, kasi nung narinig ko kanina yung about dun sa 4-piece, was that dadating yung comment tungkol dun sa, sa farmers are no longer doing their job because naging drug addict na sila. That's true. That's true. Kahit yung mga nagiging member nung mga, what do you call that, AIX, yung mga walis-walisan ko, no? Na eksena. Lulong sa online. Yes. Bongga, sabi ko nga nung kasi, I have actually 2 points to say ngayong umaga, no. Gusto ko yung sa 4-piece at saka yung kay Shallow Magno. Yung nga lang yung sa 4-piece lang, lahat sila nag-online gambling. And you know what? Oh my goodness, Miss Joey, first time ko naka-encounter ng drugs. Nakita ko talaga sila, they're using it. Alam mo, meron akong isang tinanong na Wala nang takot ngayon yung mga addict, sa totoo lang. Alam mo kung ano sabi nila? Pag kami matatakot, bungag nga yung namin dyan, no? Not necessarily the president, but the people leading them. Let's say, for example, the police people. Kasi nga talagang lantaran di ba? Lantaran talaga siya. Yung takot ba? Kasi yung sinasabi ni Daniel kanina dun sa why we support Duterte is because maayos yung lugar nila. Kumbaga parang sa discussion natin before, may exhibit A and B sila. Na kahit ano man na mangyari, kahit questionin nyo yung klase ng leadership na meron sila ngayon, may napatunayan sila. Because I feel like, we Filipinos as voter and, supporters, we are results-driven. We always look for results as testament on how are we going to support each politician. So, say, for example, yan kay Vico Soto. Hindi lang ma-admit ng mga DDH hindi lang ma-admit itong mga kamputan na to na kahit sabihin nilang polarizing yung bibig ng matanda, hindi nila kasi matanggap talaga sa sarili nila na Duterte was able to break the norm and put up a new standard when it comes in politics, di ba? Hindi kasi nila matanggap na na magkakaroon ng politician na no bullshit. Yeah, na hindi kasi galing sa nila, sa bakuran nila. Kaya sila galit. That is why kung napapansin niyo, di ba? Kung ewan ko if you have the same observation, no? Magkaroon lang ng konting manifestation ng isang politikong medyo katulad sa ginagawa ni Duterte. So long na kaya nilang bidugin to be dilawin sa campaign, they rally behind them. Yan, yung ginagawa nila kay Vico. Nasaan ba si Vico ngayon? Wala naman ako narinig bukod dun sa kay Diskaya. Wisit pa rin siya sa mga Diskaya. At hindi ba nila, for me kasi nung nakita ko siya lumabas nung nagsalita siya sa Congress for me, is, vindictive lang, vengeful lang. Gusto lang niya labanan yung mga Diskaya. Hindi tulad nito ni Lilise. Tanggalan ng pagkakataon yung mga Diskaya na makapasok sa politika. Pero look at Lilise now, that's true. Don't look at the one speaking based on their whatever they might get from what they're doing. You look at them based on what they might lose. Well, yung ginagawa ni Reviste,
oh my goodness, hindi ako magugulat kung hindi siya aabangan dyan sa labas ng Congress at tambangan siya dyan ng mga yan. It's a house of Congress. It's a house full of crocodile na kinakalaban na very much vilified by the entire nation. And yet you have the gall to fight it. 'Di ba? Tapos sususugan pa ng mga teacher tulad nito nila Shelo Magno, which is for me very insulting, no? Kasi nung naririnig ko kanina yung nabanggit mo tungkol dun sa yung mga comment ni Shelo, oh my goodness, it's really delikado kasi for me kasi parang mas delikado talagang magkaroon ng platform yung mga bobo at saka sinungaling. Kasi what they're spreading is bad eh. Yung ginagawa nila na tulad niyan yung pinipilit yung kay Piatos, kay Mary Grace Piatos, bakit hindi mo ipaintindi sa tao na hindi dapat tuligsain si Sara because of that Piatos girl because it might jeopardize national security. Ano yung magiging result? Ano? Kasi for me kasi, ganun kung teacher ka eh. You tell people what might happen, what might be the result of this particular action. What are the causes of these actions? Yung ginagawa ni Shelo Magno at saka I'm sorry, sino po yung kanina? Yung Professor Jean Encinas Franco. Nagagawa ako ng gelatin kanina, pinakukulong ko yung gelatin ko kanina. Muntik kong maitapon sa paa ko dahil nagulat ako doon sa sinabi niya na overexposure? Hindi ba dapat yan ang trabaho ng media? To expose anomalies and corruption in the government. What's wrong with that, Professor whoever you are? Bakit yung overexposure yung concern mo? Bakit ang concern mo yung matatapakan? Sige, puntahan na natin yung premise mo ng overexposure. Hindi ba overexposure na rin yung binibigay nyo dun sa confidential fund ni Sara na hanggang ngayon hindi pa rin kayo tumigil? Alam nyo, kakaganyan mas lalo tuloy naiintindihan ng mga tao. Kaya tignan mo, yung recent poll, mataas na naman si Sara. Exactly. And the recent poll, no, I think that's the tame version pa nga of the real result eh. Kasi, parang... Yes, Daniel. Yeah, Daniel. I agree 100% Miss Joey kasi yung SWS survey na yan is commissioned by Stratbase na pro-US, anti-China, anti-Duterte think tank. So I think they shaved off points from VP in my view. Or they even added some, I think, positive kay BBM. Kasi, Stratbase has not been really fair in my view sa mga surveys nila. Kung naalala ninyo, may lumabas silang survey earlier in the year to garner, in my view, manufacture support for the impeachment or mind conditioning for the impeachment. Yun pala, binuking sila ni Sir Bobby Tiglao na yung ginawa nila is tinanong nila yung mga respondents nila about the impeachment, pero only half of the people that they asked, the respondents, knows what VP is being impeached for. So if you really fix it up, diba, they're not being basta headline lang yung yung habol headline. Oh, at that point how many 40% support impeachment or whatever. Yun pala yung based analysis ni Sir Tiglao, parang 80% lang yun. If you really, kasi half the respondents hindi nila alam ano what's the reason she's being impeached or ano. So I agree with you na yung survey the recent poll, I really think na may na-shave off pa silang points kay VP. Nilagay nila ata dun sa undecided or whatever. Kasi this is commissioned by a pro-US, anti-China, anti-Duterte think tank. Yun lang. Ayan. At saka kasi yung Miss Joey, I think the point there is that even the things they commission, di ba? Kumakawala na eh. Lumalabas na yung totoo. I remember, I think isa sa mga online lectures ni Sas dati, sinabi niya na, if you are to dream of having a new people's power or a new EDSA revolution, everything must be US sponsored, di ba? But yan, may go signal ng West yan, no? I feel like, kasi the fact na nangyayari siya, hindi man sunod-sunod, pero malalaking gathering. I feel like talagang kinakailangan nila itong mga diversion na to, yung mga kaputahan ni Magno, kung sino-sino. Parang sinasadya, no? Yung parang part ng siya eh. Sino ba yung kausap ko the other day ba yun?
yung this administration is very good at distraction. Yeah. So, kumbaga parang every time, the reason why people are not galit is because whenever, di ba, ayan, flood control, corruption, ganyan. And then, they're going to give us a lot of distraction. Anti-Claire, biglang magkakaroon ng mga sex scandal, magkakaroon ng mga, alam mo yun, magkakaroon ng, ayan, Cabral, biglang, alam yung mga ganyan, parang, well, sabi ko nga na yung Cabral's death is actually a huge distraction, no? Kasi parang people are debating, buhay pa ba, patay na ba, eme, ganyan. In which I think dapat kung buhay or patay si Cabral, hindi yan ang problema natin ngayon eh. Kasi kung patay siya, di ba? Wala ka magagawa, end of line na kay Cabral. Kung buhay siya, problema yan ni Cabral kasi at ng pamilya ni Cabral. Kasi kung talagang buhay siya at nagtatago lang siya, dude, pinaliit niya ang mundo niya. And I don't think he's going to live a good life na nagtatago forever. And that's not something na advantageous sa kanya, no? That is not something that advantageous sa kanya. But in both situation, Cabral is out of reach. So therefore, we would not be able to, fully unlock yung issue ng corruption sa DPWH. Kasi I'm very sure marami siyang alam that can give light to what is going on. So, ibig sabihin, yung absence niya, sige, patay siya, buhay siya, tangina, sige, wala ka na. So how do we figure out now kung paano natin ma-unlock yung mga information na otherwise ay sa kanya manggagaling? Diba? Leviste has the Cabral files. Diba? Let's focus on that. Diba? So parang, yung kumbaga, we are easily distracted kasi. And actually, Miss Joey, I don't know if, correct me if I'm wrong, but this is just my observation, no? Kasi since nga na this administration is a very deflective kind of their leadership is deflective, diba? They kept on blaming people and they keep on raising things kapag kinakailangan. Alam mo, I feel like yung talagang, kasi diba even the media, they bought na. Every industry, they're able to plant different kinds of things na iniintay lang nilang magbunga para kapag kinailangan nila ng issue to nilalabas nila. Parang ako, I feel like this is yung parang state-sponsored na talaga ng mga ng mga distraction and things like that na nakakasira sa yung makakadistract ng tao. Anyway, happy Fiesta. Hoy, Fiesta sa amin dito sa Olongapo, bongga. Ay, happy Fiesta sa Olongapo. Distraction. Yeah. Maraming magaling ang administration na to sa distraction. They're flooding. This is a strategy. This was employed in the first Trump administration. This strategist, Steve Bannon, he described it as flooding the zone, or what he said was noise. You should be able to we should be able to discern whether this issue, katulad ng isang nag-comment dyan na kahit yung 500 peso Noche Buena, that is also a distraction. That's really kasi that's noise. Kasi ganito yun eh. Mainstream media is 24/7. They have a news cycle. If you keep with so much controversies, they won't have enough time, or they can't devote enough time to give like a detailed explanation or summary of this issue na dapat na issue na we should be concerned with. Imbis na yun, there's like other sub issues or whatever na. So it's really noise, and I think it's our job as DDS vloggers, as commentators, to be the noise control. Discern ano ba talaga yung mahalagang story here, and to see is this just noise, is this just diversion? Uh-huh. Yeah, I think that's really important para you'll be able to discern kung ano yung tama o hindi, di ba? Like for example, yung tulad nun, yung I care, we care, no? And the things that I was saying earlier is that hindi imposibleng mangyari yun eh. Kasi nga, this government is spending billions of money just to pay trolls. Di ba? And these people will not stop until they get what they want, di ba? Na ito nga, sabi nga, I remember my uncle used to tell me, sabi kasi atinista yung uncle ko eh. Nung panahon daw ni Gloria, isa daw sila sa mga nag-EDSA, and they don't like Gloria at all, lalo na si Marcos. Ngayon, they voted for BBM nga kasi nga it's because of Duterte, and I feel like, and let's be honest, the most sensical candidate during the 2022 election was BBM. Totoo naman yun, di ba? Very promising di ba? Promising ang lola mo, di ba? The redemption arc was established. Powerful at that time na parang mukhang makakamit natin ang di ba? Parang gustong magbawi, gustong mawala sa kadiliman ng mga Marcos, magbabawi sila.
ire-reverse nila ang impression ng buong mundo, yung mga ganong Oo. Pero more than anything else, I believe his talaga intention for continuation eh. I thought talaga he will continue everything. Anyway, going back to what I was saying, kasi di ba during the senior years daw, yan, talagang Marcos Senior was stealing in broad daylight. And right now, that's what they're doing. Ang pinakamahirap ngayon, hindi na lang si BBM ang stealing in broad daylight. Everybody in the government is doing it. Ang difference kasi, kunwari, di ba yung tatay, magnanakaw, ganyan, whatever, ganyan. But, may naiwan. May binibigay sa tao. Di ba? Sige, nagnakaw yung tatay ng, may mga frozen fruits and vegetables, ganyan. Marami silang kinurakot and whatnot, ganyan. Kaso, ang doon, I'm not glorifying it, but ang sinasabi ko lang is that, ang difference noong tatay, sabihin na nating magnanakaw, may naiwan na mga proyekto na napapakinabangan pa rin ng Pilipino hanggang ngayon. Okay? Yung anak, tang ina, ano yung ginawa niya napapakinabangan natin sa ngayon? Oo, talagang kadiri yun. Panay lang, di ba? Panay nakaw lang. So, I just wanna know your thoughts about this now. How about a snap election? Kasi I was listening to Ms. Rowena Guanzon about the possibility of snap election since those from the left are demanding it, no? What do you think about that? Do you think that is somehow applicable? Who are the left to make demands? Yun yung first. Exactly. That's exactly my point, no? Dapat may bilang kayo. Diba? Kasi sa akin, bakit di mag-snap election na may vice president? At saka you follow the constitution. Kung tumakbo kayo dito under this constitution. Oo. Do you wanna follow it anymore? Oo. As if naman, sila? Advocate sila ng structural reform. Hindi naman. So, hindi ka naman advocate ng structural reform. Ba't yan ang gusto mo? Ayaw nila gusto nila ng snap election kasi feeling nila doon sila mas may chance na manalo. Yeah. Kasi nga nila syempre pangakuan lang nila tong administration na to. Di ba nga nagkakangkangan na sila together. At saka ang pinakamalala dyan, alam mo kung sino man ang mga kakamping na nakikinig dito, itatak dito sa utak ninyo. May isang senador po tayo sa Senado natin ngayon na sinabi niya na anti-Marcos siya simula nung 13 years old siya. Kaputang ina ngayon nandun, tuwan-tuwa nung minsan nag-preside ng isang doon, session at pin-Facebook post pa. Nag-comment nga ako doon, nagkaroon ako ng community violation. Alam mo, pagdating sa kanya, pag nag-comment ako sa kanya, nakakatanggap ka mo ko ng warning sa Facebook. Talaga malakas talaga siya sa Facebook as in. Ayun. Ano kayang meron? Allergic na ako sa snap election na yun kasi we don't live in a vacuum. We live in a situation where George Garcia is the COMELEC. Exactly. sabi nga ni Guanzon, we can do that. Let's say that's possible. But dapat bakasyon muna si George Garcia. So that's kikita na naman yung mga Panalo na ba talaga si Abante, Miss Joey? Dineclare ng COMELEC na siya yung nanalo. Kasi dineclare nila na ineligible. Disqualified kasi si Joey Uy. So hindi pala sorry kasi medyo hindi ako updated masyado kasi I've been very busy lately, no. Talo si Benny Abante sa number of votes, yung vote cast. Kaso nga lang, since dinisqualify ng COMELEC si Joey Uy, so lahat ng votes na binilang in favor of Joey Uy, so nabaliwala yon. So ngayon, dahil non-existent si Joey Uy as a candidate, the next candidate na highest number is si Benny Abante. So kaya si Benny Abante yung dineclare ng COMELEC na alam mo ngayon pag ako nga nagtitingin ako sa news, so nakakasuka kasi nakakita ko ng isang news na nakaraan sa sa China. Ang nagbabantay na ng border nila, robot na. Sa atin dito. Pagkatapos dito sa atin, 3 araw na nagpapalutang-lutang na mangingisda, hindi mabantayan. China pa unang makakakita. Tapos pag tinulungan ng China tayo paggalit. Alam mo, grabe na yung pagiging no? Wala nga consistency President nga natin nakipagkamay kay Xi Jinping. May Walang petition sa Supreme Court si Joey Uy, meron, pero walang result hanggang ngayon. Ay talaga? In-line ba sa atin yun? Well, nilabanan niya si, Tinaas ni Sara yung kamay niya? Tinaas ni Sara yung kamay niya. Tinaas ni Sara. As you were saying, Daniel. No, I just wanted to, kasi may statement itong Akbayan na party ni Risa. I'm sorry, Akbayan ba si Risa o Makabayan? Akbayan. Akbayan, okay. Sila,
what they call themselves social democrats. I don't believe it. I Anyway, don't believe it too. Ew. itong akbayan may statement, may nilabas silang statement. Sabi daw, wag daw parang sabi, wag daw tayo magpauto sa propaganda driven assistance ng China. Mhm. Excuse me, in the first place, no, kasi yung tinanong ng ibang netizen, yung mga DDH, na first place, ba't nandun ang China sa malapit sa Scarborough Shoal within the EEZ ng Zambales? In the first place, tanongin yung itong akbayan, they should really, baka nakalimutan nata nila, na yung Aquino administration na sinuportahan nila is the reason, and the propaganda driven assistance of the US is the reason why kung bakit nawala sa atin ng Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc in the first place. Naka-standoff tayo ng 2012. Tapos yung itong Aquino administration, imbis na one-on-one mag-bilateral negotiation sila with China, ang ginawa nila, they asked the US for help. Tapos itong sino yung Assistant for East Asian Affairs, Secretary for East Asian Affairs, Kurt Campbell, ang naging negotiator in between ng Pilipinas at ng China. Siya yung in between. Ang nangyari dyan, itong si Kurt Campbell, niloko niya ang Philippine ambassador natin to the US, itong si Jose Cuisia, na may isang statement din earlier the week na really stupid, na meron daw simultaneous withdrawal agreement, na standoff, atras ang China, atras yun ng Pilipinas. It turns out, wala pala talagang ganitong ugnayan na agreement, because pati si Kurt Campbell, may nasulat siyang libro 4 years after the standoff, after nawala sa atin yung Scarborough Shoal. Kasi and in that book 2016, A Pivot, The Future of American Craft, he didn't even mention a such thing as a simultaneous withdrawal agreement. So itong akbayan right now, may propaganda driven assistance pa kayong nalalaman. In the first place, the Aquino administration, which you supported, is the reason why kung nawala sa atin yung Scarborough Shoal. Excuse me. Sila yung grupo na very, very proficient din in using propaganda. Diyos ko. Yeah. Kasi nila, sa magpapaganda sila, gusto nila, sila lang. Pag-iba yung, okay, I think what the Chinese did is part of their propaganda. Yes. Totoo yun. Yes, It's really part of their propaganda. They want to convince the Filipino audience na, hey, humanitarian kami, hey, compassionate kami, ganyan-ganyan, and things like that. And, okay, sa akin, they go. Help is help. Kung ginamit man nila yun for propaganda o hindi, the mere fact na 3 days ng palutang-lutang yung mga mangingisda doon na tinulungan nila, if they're going, kasi ganito yan kung tinulungan ng Philippine Coast Guard yung mga mangingisda doon, edi wala nang space yung mga Chinese para magpropaganda. Edi wala tayong pinag-aawayan ngayon. Yes. Diba? Joey, propaganda or not, help is help. Hindi kayong gumawa. China pa din ang gumawa. Miss Joey, if we can pull it up, if you can pull it up sa screen right now, kasi somebody mentioned yung kay Commodore J. Tariela, yung kairita. I remember there was an instance na tinulungan rin tayo ng China 1 year ago. Fisherman din, I don't know where, somewhere in the West Philippines, Scarborough or whatever. So, Chinese Coast Guard, tinulungan nila isang Pilipinong yung mga mangingisda dyan. Tapos, may nilabas ng statement ng yung actual spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Rear Admiral Arman Balilo. Nilabas siya ng statement. Sinabi niya na tinulungan tayo ng Chinese, ganyan. Tapos parang kinontra siya ni Commodore Tariela. Sinabi ni Tariela, he was skeptical na parang hindi naman totoong tulong or whatever, ganyan. Tapos naggalit tong si Arman Balilo, itong actual spokesperson ng Philippine Coast Guard. Kasi si Commodore Tariela, siya, interagency, parang spokesperson for of the West Philippine Affairs, di ba? Parang gano'n. Nagalit tong si Balilo. Nagpa-interview siya sa Daily Tribune. Sinabi niya, what does Tariela want? Does he want to pick a fight with China again? I'm the spokesperson and I stand by my statement. I think SAS posted it yung ito yun. So parang when I saw the post, parang may history ka na pati yung superior mo, he was reprimanding you at that time. Ito sad story. Ito yung sabi niya, while we acknowledge and appreciate the humanitarian gesture of the Philippine Liberation Army, Navy Luyang 3 class guided missile destroyer with bow number 174 in providing a bottle of water and 3 packs of biscuits to the fisherman off the coast of Zambales, a notable contrast to the barbaric, illegal, coercive, aggressive, and deceptive, blah, 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 blah. The Philippine Coast Guard received no prior information from the
PLAN regarding the location or condition of the fisherman who reportedly received this assistance. Second, the fisherman was safely moored to a floating aggregate device or payaw and awaiting pickup by their mother boat. Claimed that they had been adrift for 3 days is inaccurate. The service boat departed on a fishing trip on December 24 around 3 p.m. and the fisherman was located by the PCG and the mother boat the following afternoon, less than 24 hours later. So sabi nila wala daw 3 days. Third, the planned destroyer had no legitimate reason within the blah blah blah. Finally, we hope this incident is not exploited as propaganda by China. Instead, it should serve as recognition that the Filipino fishermen have full rights to fish in the waters around Bajo de Masinloc. Who posted that? The Embassy of China? Oo, Chinese Oh my God. Embassy Manila. Quick reality check by Gray Wei, deputy spokesperson of Chinese Embassy. According to Tariela, the Philippine Coast Guard received no prior information. Evidence here, got anything to say? Alam mo si Tariela. Ito yung teka ha. 4408. This is Chinese warship 174 calling over. 4408. This is the Chinese warship 174. Your country's vessel in position of 14 degree, 33 minutes 6 knots, 118 degree, 51 minutes 9 east. I say again, your country's vessel in position of 14 degree, 33 minutes 6 knots, 118 degree, 51 minutes 9 east. The engine is broken. I have provided water and food for him. The engine is broken. I have provided water and food for him. Please organize assistance immediately. Please organize assistance immediately. Over. Roger that, sir. Applicant. Why is this guy speaking for the Coast Guard? May Kaya nga eh. statement na ba yung Philippine Coast Guard? I will trust them. I do not trust this. Sorry. I trust Bakit? the Coast Guard. Bakit si Tariela, no, is becoming the unsharpest tool in the shed? Kasi, tingnan mo yung opening na statement niya, oh. He's training to be, parang social media trained siya, no? Parang, Yun talaga yung niya, yun talaga. Kasi part siya ng yung malign influence kinembot ng siya, grabe, no? Yung mga sinabi niya talaga, yung classification nung niya, isisiro ko sa essay yung buwisit. We should wait for a statement from the Philippine Coast Guard. At yung commandant ngayon, he say first, the Philippine Coast Guard did not. So you're speaking for PCG or I thought you're limited to WPS. Di ba? Kasi nga Daniel, siguro, kanya-kanyang na yan, kanya-kanyang labo-labo na. Basta kung sino makakapag-contribute sa anti-China narrative, kahit walang dito, walang pilian ng rango dito kung sino dapat magsalita. So magsalita ka kasi part siya ng order. Anyway. Gulo-gulo na tindahan ni Marcos, dahil. True. Bibi. Anyway, ayan na nga. So, dito, hanggang dito na lang tayo at 3:30 na ng madaling Ay, oo araw. nga. Anyway, I'm very happy Tayo ay matulog na. Okay. At maraming salamat sa lahat ng nagpunta sa ating live ngayong gabi at ilang araw na lang. Bukas pipilitin ko mag-live ulit. Ayan, huwag kayong mag-alala. Kasi marami tayong dapat bukas meron tayong mag-countdown tayo, no? Yes. Yung review natin yung nangyaring isang taon. Ayan. Dapat nga merong dapat meron tayo, yung ginagawa ng mga station before na A look back. a look back. In Oo, the year yung mga 2025. ganyan-ganyan. Sige. Pinaka-highlight natin dyan si Oo. Bong, di ba? Magkano Wala kayong kayo? balita Tawag dito lately? yung mga massive events. Do you have news lately, Miss Joey? For 2025. Do you have news about him lately, Miss Joey? No? Si Mira at saka si Kitty sabay dumalaw kay PRRD today. Ayan. So I think this is Anyway. for Bukas na lang ako akyat, Joey, sabi ni sige, go. Go Gigi. Ayan. Pati ka umakyat ngayon kasi. Wala kang kwentong barangay? Nahiya siya. Meron akong kwentong barangay. Sige, let's listen to that. Ayan, okay. Pero yung kwentong barangay ko, ay hindi ko na Teka, ibababa ko na kayo ha, para makafocus kayo Okay. sa barangay. Teka. Bye-bye. Miss Joey naman, ikaw naman, pag nagbigay ka naman ng kwento barangay, magbigay ka naman ng konting maiintindihan naman ng konti. Konting naman. Hindi na kwentong barangay yun. Hindi ako masyadong updated kasi sa mga terms lately. Sabi ko, palalim. Kasi pinakikinggan namin ng kasama ko.
I-review ko sa umaga. Oo. Sige, Happy New Year, Miss Joey. Okay, Thank you, Happy Daniel. New Year, Thank you. Happy New Year. Ayan. Okay, thank you, Daniel. Maraming salamat. Ayan, okay. Eto na nga. Actually, sige. Etong kwentong barangay ngayon, walang code name. Walang code name, itong kwentong barangay ko. Pero, tulungan niyo ko. Kasi, alam niyo yung PICE? Alam niyo yung PICE? Yung parang engineering, Philippine Institute of Civil Engineers. Ayan. Nagkaroon daw kasi sila ng convention. Parang last year yata or nagkaroon raw sila ng convention. So ngayon itong kwentong barangay ko na to, outsourcing ito. Outsourcing itong mga ganap na ito. Kasi may nagchika sa akin na nag-attend ng PICE convention last year kung saan hindi ko alam kung last year or parang mga 9 months ago or siguro January or between 2024 to first quarter of 2025. Yung mga civil engineer dyan, balitaan niyo ako. Nagkaroon daw ng event itong PICE sa Iloilo. Okay? Ang panauhing pandangal daw ay si Kiko Pangilinan at si Yusek Cabral. Pagkatapos, nung ini-introduce daw ni Yusek Cabral si Kiko Pangilinan, ang sabi, ang chika ganito, ang i-introduce ko ay isang talagang maaasahang senador na kinembular. Tapos yung pagka-introduce daw talaga niya, engineer ba si Kiko? Hindi. Pero parang siya yung panauhing pandangal nung event na yun. Ganon. Tapos parang ang tawag dito, parang inaano nga siya. Kasi na time na yun, election eh. Before election. Ayun. Tapos guest siya. Pagka tinignan mo naman yung event ng PICE, may mga guest naman talaga silang hindi engineer. Si Martin Romualdez nga nag-guest sa nag-guest sa event nila. Ayun. So, nag-guest talaga sila ng mga politician. Ganon. Martin Romualdez was their guest during the 2024 parang mid-convention nila. Ganon. So anyway, parang meron silang isang event daw na ang guest si Kiko Pangilinan. Ang nag-introduce daw sa kanya si Cabral. Pagkatapos, si Cabral, yung pagkaka-introduce sa kanya, yung parang close na close sila ni Kiko Pangilinan. So kaya ito si Kiko Pangilinan, in-acknowledge niya na ay actually very maaasahan talaga si Yusek Cabral. Siya talaga ang hinihingan ko ng tulong kinem. Yun daw yung kinembular ni Kiko Pangilinan. Kaso nga lang, when I try to check yung mga videos ng convention ng PICE, wala na. Ayun. So nananawagan ako sa mga tao dyan na baka naman meron kayong video clip nung speech ni Kiko Pangilinan explaining na super close na daw sila ni Yusek Cabral. Ayun. Ayan na, walang code name yung kwentong barangay ko. Kasi gusto ko rin malaman. Baka kaya tahimik si Kiko dahil may saging na kinain galing kay Cabral. Super close daw sila. Ayun. So I wanted to know for sure if it is true. Kasi yan lang yung sinabi sa akin ng mga tutubi sa kaparangan. Ayan. Yung mga kwento-kwento sa kabilang iba. Yun lang yung mga kwento-kwento. So, gusto kong malaman sa inyo, baka mamaya kayo ay may nalalaman tungkol dito. Ayun. At, teka, meron pa pala akong isang kwentong barangay. Pero ito may code to ng very, very slight. Kasi nga, pero yun naman sa barangay namin, medyo delikado. Hahanapan ka talaga ng pagkakamali. Sasabihin involving national security, kinembular, ganyan. Pero, yung sa barangay namin, merong matinding problema. Yung mga Jennifer Sevilla dance troupe members. Kasi, yung mga Jennifer Sevilla
yung ilang mga miyembro na hindi yung mga hindi mga main dancers, yung mga ano lang, yung mga mabababang uri ng dancers, tinanggalan daw sila ng dancing shoes. Effective December 23. Pinapasuko daw yung mga dancing shoes nila. Ito yung sabi sa memo. Ito yung sabi sa memo. This reference pertains to the guidelines on the issuance of the Jennifer Sevilla Dance Troupe dancing shoes, wherein only the commissioned dancer and major dancers are authorized for permanent issuance, and enlisted dancers shall be temporary, dance-based, and limited to performing dancing duties. In this regard, direct your dancers who are not assigned dancing duties and still possess their dancing shoes to immediately facilitate the turn-in of the dancing shoes. And submit the dancing shoes by December 23, 2025. Ayun. Nung pinost ko na kasi ito sa Facebook. Nung pinost ko to, ang daming nag-message sa akin, miyembro ng Jennifer Sevilla Dance Troupe. Sabi, ma'am, alam nyo, yung asawa ko dancer, nung hindi pa nila kinukuha yung dancing shoes niya, takot na ako para sa buhay ng asawa ko. Tapos ngayon natatanggalan nila ng dancing shoes. Ano na lang yung magiging laban ng asawa ko? Si Dirty Harry, nung naging barangay captain si Dirty Harry, binigyan niya lahat ng dancing shoes. Lahat. Lahat sa Jennifer Sevilla. Binigyan talaga ng dancing shoes. Bakit? Kasi nga, pag wala kang dancing shoes at nagkaroon ng biglaang pasayaw, hindi ka makakasayaw. Tapos ang dami-daming natitegi dahil nga walang dancing shoes. Tapos yung E-stage, yung tinatarget talaga yung mga mukhang dancer to, palalabasin na hold up, palalabasin na ano, ganyan-ganyan. Patay. Pero Jennifer Sevilla yun So pagka nagpunta ka doon sa Land Down Under, maraming storya ng ganun, yung bigla nilang tinegi yung mga enlisted dancers. Ganun. So yun. So, makita mo yung pagmamahal ni Dirty Harry sa mga dancers. Tapos ngayon, itong si Hello Kitty, yung mga pinamigay ni Dirty Harry, binabawi niya. Isuko nyo na yan by December 23. O, diba? Tapos yung nabulag na dancer, ibinalik sa pagiging dancer. Totoo, nakakaloka. Ayun. Gago, no? Sobrang gago. Actually, galit na galit yung mga Jennifer Sevilla Dance Troupe. Sabi niya, hindi, i-publish mo to, i-publish mo. Kasi pala sabi ko, sir, sure na sure ako pag pinablish ko yan, idedemanda ako. Ayun. Pero grabe yung sama ng loob nila. Grabe yung sama ng loob nila ngayon. Ang gagawin natin. Diba? Sinisigurong powerless lahat kasi nga ang lala ng kapraningan. Actually, natatakot sila na baka mag-aklas yung mga enlisted dancers. Tingin ko yun Tingin ko yun talaga yun, strictly. Tingin ko yun. Bawal na nga mag-cellphone, restricted mag-social media, wala pang dancing shoes, no? Sabi ni SJ. Yeah. Ayan. So, ingat-ingat tayong lahat. Maraming salamat.